Iyan, lutong bahay naman ang ating dadalihin. Ang tawag din ay oxtail kare-kare. At garne ko ari lutuin. Huhugasan muna natin ang nabili nating oxtail. Sa mga hindi nakakaalam, ang oxtail ay buntot ng baka. Sinamahan ko nga rin pala ari ng beef tripe o kung tawagin sa atin ay tuwalya. Alay hindi yung ginagamit pagkatapos maligaw, hindi ko kayang palambutin niyaw. At pagkatapos nga nating hugasan ng ating mga karne, atin na rin ilalagay din sa lalagyan. Aring lalagyan ari ay pang pressure cooker. Dine, atin naman na rin tutubigan. Yan, gayaan lang ang karami. Maglalagay tayo ng kapirasong tanglad o lemongrass. Kaunting sibuyas na pula at mga 5 pirasong bawang. Maglalagay din tayo ng pamintang buo. Mga 3 piraso ng dahon ng laurel. At maglalagay din tayo ng mga 120 asin. Bagos, atin aring ilalagay din sa Instapat. Malalaman nyo din hindi akin rating ninyo, hindi ko maisara daw. Sabi nang wag nang bababa ng bundok at dadalhan na laang. At pagkalipas ng 3 araw na isara ko rin. Atin lang pipindutin ng pressure cooker at iseset natin aray ng 40 minutos. Yan ay kaigin na. Habang pinapalambot natin ang ating karne, tayo magagayat muna ng mga gulay. 2 talong ang aking ginamit din garne lang ang gayat. Mamaya ipiprito natin aray. Meron din yan 5 malalaking bok choy. Iyon, shoutout nga pala kay Abisanyo, ay baka mapapautang mo ako. Sasamahan din natin na rin ng sitaw galing sa bakod ng kapitbahay. Sunod, tayo magpipitpit naman ng bawang. Sa aking pagkakaalala, ari 1 ulo ng bawang. Pagkapitpit nyo noon, inyong balatan, tapos gagayatin natin ng pinaw. Yan, gayaan laang. Kapag may bawang ay may sibuyas, panggisa. 1 sibuyas na pula ang aking ginamit din Ginayat ko lang ng papagarne. Pagkatapos ng tartaran, atin namang huhugasan ng ating mga gulay. Para siguradong malinis at walang mga gabok-gabok. At yan na ho ang ating mga rekado. Gagamit din nga pala tayo ng aswete, kaunting mani at saka ang peanut butter. Unahin na nating lutuin ang mga gulay. Iba-blanch lang natin aring mga bok choy. Pakukuluan lang natin na rin ng mga 2 minuto. At pag naluto, atin aring ilalagay din sa strainer bago babantuan ng malamig na tubig. Gayon din ang gagawin natin din sa ating sitaw. Pakukuluan lang din natin na rin ng mga 2 minuto. Pag naluto, ating aahunin, tapos ating ibububu din sa strainer. Sabay babantuan ng malamig na tubig para mahinto ang pagluto. Pagdating naman din sa ating talong, atin lang aray piprito. Sisiguraduhin nyo lang mainit ang kawali at saka ang mantika para maganda ang luto. Iyan, dapat gaya ng kulay, golden brown. Ipiprito natin lahat ng mga talong. Iyon, natapos na ang ating mga gulay. Sakto naman at tapos na rin ating pinapalambot. Atin muna rin papasingawin. Ay baka malantakan nyo ng bukas iyan, ay siya, sabog ang kare-kare. Dini pa natin ari bubuksan pag natapos ang pagsingaw. Kinakabahan pa rin ako magbukas nasabugan kami ng pinsan ko dati. Hampas ang taklob sa ulo Kapag ligtas nyo na yung nabuksan, atin ang kukunin yung ating mga pinalambot na karne. Huwag nyo nang isasama yung mga tanglad at saka laurel. Aring mga karne muna laang ang ating kukunin. Ang sunod na gagawin, magpainit ng mantika sa kaldero. At tayo magigisa ng bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na ang dalawa at gutom na kami At pagkita nyong malapit na masunog ang lutuan, ay maglalagay na tayo ng tubig. Ari nga pala yung pinagpakuluan ng ating karne. Sinala ko lang ari ng kainam-inam. At naglagay nga din pala ako ng kaunting tubig galing sa balong malalim. At pag yan ay may sabaw na, tayo maglalagay na ng peanut butter. Naglagay lang ako din ng may kulang-kulang 4 na kutsara. Meron din na rin 3 kutsaritang dinurog na mani. At nung nakita kong mainit ng sabaw, saka ako nilagyan ng aswete. Ari naman ang bibigay kulay din Yung iba, aswete muna ang ginigisa para kumulay agad. Ang padali ko naman na igarne para mabilisan laang. Anong hirap na rin aking lutuan, kalalim, ay bagya na maabot Ay iyon, pwede naman pala doon Naglagay din ako din ng 1 beef nor cubes para mas malasa. Kaunti na ring asin. Maglalagay din tayo din ng patis, tansyahin nyo na laang. 2 tinidor ng asukal na pula. Sabay tatakloban at papakuluan natin ng kaunting oras. Noong nagbubulakan, akin na rin tinikman para malaman kung may kulang pa. Ay hindi pa ako masaya sa lasa kaya ako'y nagdagdag pa ng peanut butter. Sa tingin ko naman ay ayos na Kapag yun ay masarap na, atin na rin papalaputin. Gamit aring slurry o yung cornstarch na may tubig. Yung iba, rice flour ang gamit. Ay kayo na humbala kung anong gusto nyo. Kapag yan ay malapot na at bumubulak na, ilalagay na natin yung mga pinalambot na karne. Hahaluin lang natin na rin ng bahagya bago natin tatakluban.
At pag yan ay napakuluan nyo ng mga 5 minuto, yan ay ayos na. Pwede na tayo sumandok at tayo magpe-plating na. At kakain na rin at talagang pasal na. Sa plating naman, garne ang aking padali. Inuuna ko yung sitaw, nilalagay ko sa tabi. Kasunod naman na aring bok choy. Ilalagay nyo lang sa palibot. Tapos aring ating pritong talong. At maglalagay tayo ng 1 kutsarang alamang. Binurburan ko nga din pala ng dinurog na manay, hindi ko lang napakita. At yan ho ang ating oxtail kare-kare. Sinamahan pa ng tuwalya, kulay yellow. Ari muna yung aking hahaluin para mas makita nyo yung mga sahog. Nai-imagine nyo nagang lasa na re, ay ang pagkasarap. Napag-isip-isip ko, kakaunti pa lang aking naluto, ay muntik nang mapuno eh. Ay iyon, hanggang doon na lang. Maraming salamat sa inyong palaging panunood. Mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Shout out kay J. Mark Andol, kay Tessie Masangkay Muñoz Papa, Joshua Umali, John Paul Diesta, Lando Santiago ng Zambales, Reynaldo Alano Jr. Shout out din kay Kumaring Elaine at sa aking inaanak na si CK. Love you all.